Magandang araw po. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Natagpuan siyang mag-isa, nakayukyok. Walang anumang senyales ng sakuna, walang sigaw para humingi ng tulong, tanging katahimikan lamang. Siya ay isang 71 anyos na byudo, may hawak pa ring tuwalya sa isang kamay at may bakas ng matinding pagkalito sa kanyang mukha. Ang sanhi ng kanyang ikinamatay ay atake sa puso o cardiac arrest. Para sa aming mga nasa larangan ng kalusugan ng mga kalalakihan, ito ay isang kwentong madalas na naming nakikita. Isang tahimik at pamilyar na gawain na nauuwi sa isang malagim na pangyayari. At nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Bawat taon, libu-libong mga nakatatandang lalaki ang humaharap sa biglaang medikal na emerhensya, atake sa puso, problema sa prostate, biglaang pagkahilo o matinding pagtaas ng presyo ng dugo matapos gawin ang isang bagay na halos buong buhay na nilang nakasanayan, ang paglilibang sa sarili sa umaga, morning masturbation. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi nakikita ang koneksyon. Inaakala nilang ito ay isang ligtas, natural at kapaki-pakinabang panganggawi. Ngunit dito nakatago ang panganib. Bagamat maaaring hindi ito nakasasama noong kayo ay nasa edad 30 o 40, ibang-iba na po ang sitwasyon kapag nasa edad 60, 70 o 80 na. Ang katawan ninyo ay hindi na tumutugon sa parehong paraan. Mas mabagal na ang sirkulasyon ng dugo, nagbabago na ang mga hormon, at mas marupok na ang puso. Ang dating tahimik na gawi sa umaga na nagdudulot ng ginhawa ay maaari na ngayong maging sanhi ng tunay at seryosong kapahamakan. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda na may higit 4 na dekadang karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Nakausap ko na ang mga paksang madalas iwasan ng ibang doktor. Tumingin na ako sa mga mata ng mga lalaking nakararamdam ng hiya, pagkalito o sadyang pagod na. At nakita ko mismo kung paanong ang isang pribadong gawain tulad ng paglilibang sa sarili sa umaga kapag ginawa ng walang pag-iingat ay tahimik na umuubos sa lakas, kumpiyansa at kalusugan ng isang lalaki nang hindi niya namamalayan. Ang mga nakasanayan natin mga dekada na ang nakalipas na kadalasay natutunan pa noong ating kabataan ay maaari na ngayong magdulot ng panganib habang tayo'y tumatanda. Maaari nitong bigyan ng matinding bigat ang puso, guluhin ang prostate at pahinain ang level ng testosterone, ngunit walang sinumang nagbabala sa atin. Ngayon ako po ang magbibigay ng babala. Sa artikulong ito, isa-isa nating tatalakayin ang 5 pinakapanganib na pagkakamali sa paglilibang sa sarili sa umaga na ginagawa ng mga lalaking edad 60 pataas. Titingnan natin kung ano ang epekto ng bawat isa sa inyong katawan, sa inyong enerhiya, at sa haba ng inyong buhay. Mauunawaan ninyo kung bakit ang isang karaniwang pagkakamali ay maaaring makabawas ng daloy ng dugo sa inyong utak, kung paano pinahihina ng isa pa ang inyong paninigas sa katagalan, at kung bakit ang isang simpleng gawain sa umaga ay maaaring palihim na nagpapababa ng inyong testosterone linggo-linggo. Hindi po ito mga katang isip.
Ito ay mga medikal na katotohanang paulit-ulit kong nakikita sa aking practice. Sa pagtatapos nito, malalaman ninyo kung ano mismo ang dapat iwasan para protektahan hindi lang ang inyong kalusugan, kundi pati na rin ang inyong kapayapaan ng isip. At ang huling pagkakamaling ibabahagi ko ay ang isa na kahit karamihan sa mga doktor ay hindi nababanggit, ngunit ito ang tahimik na responsable sa marami sa mga unti-unting paghina na nararanasan ng mga nakatatandang lalaki, pagkawala ng gana, biglaang pagkabog ng dibdib, at emosyonal na pagkabalisa. Karapatan ninyong malaman kung ano ito bago pa maging huli ang lahat. Kaya samahan ninyo ako. Simulan natin sa una at marahil ang pinakapanganib na pagkakamali na hindi napapansin na tahimik na nakapipinsala sa mga nakatatandang lalaki tuwing umaga. Isang pasyente, tawagin na lang natin siyang Roberto, ang nagsabi sa akin na iyon na raw ang kanyang nakasanayang panimula ng araw sa loob ng mahigit 40 taon. Gigising mag-uunat at maglalaan ng ilang minuto para sa kanyang sarili. Nagbibigay daw ito sa kanya ng ginhawa, isang nakasanayang gawain. Sa kanyang mga salita, nagpaparamdam ito sa akin na ako'y buhay. Ngunit ang hindi napagtanto ni Roberto at ng napakaraming lalaki ay ang tahimik na gawaing ito ay unti-unting sumisira sa pinakamahalagang kalamnan sa kanyang katawan, ang kanyang puso. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakausap na nagsisimula sa "Doc, akala ko ginagawa ko ng tama ang lahat." Sa kasamaang palad, ang paglilibang sa sarili sa umaga ay isa sa mga hindi nauunawaang panganib para sa mga nakatatandang lalaki. Ito po ang katotohanang walang nagsasabi sa sandaling imulat ninyo ang inyong mga mata, ang inyong katawan ay nasa ilalim ng tahimik na presyon. Tinatawag itong morning surge, isang natural na pagtaas ng presyon ng dugo at bilis ng tibok ng puso na tumutulong sa inyong lumipat mula sa pagtulog patungo sa pagiging aktibo. Para sa isang nakababatang lalaki, hindi ito problema. Ngunit para sa isang nakatatandang lalaki, lalo na kung may bahagyang sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, ito ay isang mapanganib na yugto ng oras. Ngayon, idagdag pa ang pisikal na pagsisikap mula sa paglilibang sa sarili, pagpapatigas ng mga kalamnan, pagpigil ng hininga, pagpapasigla ng adrenaline rush, at nakalikha ka ng perpektong sitwasyon para sa panganib. Isang pribadong sandali na maaaring biglang magbigay ng higit na bigat sa inyong cardiovascular system kaysa sa inaakala ninyo. Nakaupo na ako kasama ang mga lalaking hindi kailanman nakita ang koneksyon. Hindi nila maintindihan kung bakit sila nahihilo pagkatapos, kung bakit kumakabog ang kanilang dibdib o kung bakit biglang bumabagsak ang kanilang enerhiya pagsapit ng kalagitnaan ng umaga. Hanggang sa mas malalim naming sinuri ang oras, ang gawain at ang natural na ritmo ng katawan, doon namin nakita ang ugnayan. Ang paglilibang sa sarili sa kasagsagan ng morning surge na iyon, bago pa magkaroon ng oras, ang katawan na maging matatag ay maaaring tahimik na nagpapataas ng panganib ng pagkapagod ng puso, arrhythmia, at maging ng biglaang atake sa puso. Hindi ito palaging nangyayari sa isang iglap, ngunit sa loob ng mga buwan at taon, ang araw-araw na tensyong ito ay naiipon. Para sa ilan, ang mga babala
ay lumalabas lamang kapag halos huli na ang lahat. Kaya kung sinusunod ninyo ang parehong gawi sa loob ng mga dekada, naiintindihan ko po. Ito ay komportable at tila hindi nakasasama. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, ang tamang oras ay mas mahalaga kaysa dati. Ang pagbibigay sa inyong puso ng 30 hanggang 45 minuto para maging matatag sa pamamagitan ng paglalakad-lakad, pag-inom ng tubig, o kahit pag-upo lamang sa sikat ng araw ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pangmatagalang kalusugan at isang mabagal at hindi nakikitang paghina. At ang panganib ay hindi nagtatapos sa inyong puso. Ang susunod na pagkakamali ay nakatarget sa inyong blood sugar, sa inyong enerhiya, at sa paggana ng inyong utak, at karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang alam na ito'y nangyayari. Pag-usapan natin ito. Isang pasyenteng nagngangalang Francisco ang pumasok sa aking opisina na may pagtataka sa mukha. Sabi niya, "Doc, hindi ko maintindihan. Tuwing umaga nahihilo ako, parang tumakbo ako ng marathon bago mag-almusal. At palala ito ng palala." Nang hilingin kong ikwento niya ang kanyang routine, nag-atubili siya. Pagkatapos inamin niyang madalas niyang sinisimulan ang umaga sa ilang tahimik na minuto ng paglilibang sa sarili bago kumain, bago kumilos, bago gumawa ng anupaman. Ito ay isang kwentong napakadalas kong marinig. Ang hindi napagtatanto ng mga lalaking ito ay ang tila hindi nakapipinsalang ritual na ito ang paglilibang sa sarili nang walang laman ang tiyan ay tahimik na umuubos ng kanilang enerhiya, sumisira sa kanilang blood sugar, at iniiwang uhaw sa enerhiya ang kanilang utak. Pagkagising ninyo, ang inyong katawan ay halos wala ng reserbang enerhiya. Ang inyong blood sugar ay natural na nasa pinakamababang antas dahil hindi kayo kumain sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Ang inyong utak at mga kalamnan ay humihingi ng enerhiya. Ngayon, idagdag pa ang pisikal na pagsisikap ng paglilibang sa sarili, tumataas na tibok ng puso, pag-urong ng mga kalamnan, at isang biglaang pagtaas ng dopamine na sinusundan ng pagbaba ng hormone. Inutusan ninyo ang inyong katawan na tumakbo sa isang karera nang hindi binibigyan ng anumang panggatong. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ang nakararamdam na parang tuliro nanginginig o wala sa tamang emosyon pagkatapos. Ang ilan ay pakiramdam na kailangan nilang umidlip 1 oras pagkatapos gumising. Sinasabi ng iba na nawawalan sila ng focus sa buong maghapon. Isinisisi nila ito sa pagtanda o sa stress, ngunit mas madalas kaysa sa hindi ito ay dahil sa simpleng pagkakamaling ito, ang pag-uutos sa inyong katawan na gumawa ng isang mabigat na gawain nang hindi binibigyan ng mga kailangan nito para makabawi. Dito, ito nagiging mas mapanganib habang tumatanda. Ang mga nakatatandang lalaki ay mas malamang na magkaroon ng problema sa insulin sensitivity diabetes at hindi regular na metabolismo. Nangangahulugan ito na kahit ang bahagyang pagbaba ng blood sugar ay maaaring magkaroon ng mas malakas na epekto na nagdudulot ng pagkahilo, pagiging makakalimutin, brain fog, pagbabago ng mood, at sa ilang mga kaso, maging ng pagkahimatay. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawahan, ito ay tungkol sa kaligtasan.
Kapag binaliwala ninyo ang biolohikal na katotohanan ito, unti-unti ninyong ninanakawan ng balanse ang inyong katawan na iniiwan ang inyong sarili na mas mahina sa bawat araw. Kaya ano ang solusyon? Isang bagay na napakasimple. Bago ninyo gawin ang gawaing iyon sa umaga, bigyan ninyo ang inyong katawan ng magagamit nito. Kahit isang maliit na meryendang mayaman sa protina, isang nilagang itlog, isang dakok ng mani o kalahati ng saging, ay maaaring patatagin ang inyong sistema, protektahan ang inyong kalinawan ng isip, at maiwasan ang pagbagsak ng katawan sa kalagitnaan ng umaga na tahimik na nagpapabigat sa inyo. Ngunit habang ang mababang blood sugar ay maaaring mag-iwan sa inyong nanghihina, ang susunod na pagkakamali ay maaaring mas mapanira. Apektado nito hindi lang ang inyong enerhiya, kundi pati ang inyong emosyon, motibasyon, at ang buong pakiramdam ng pagiging maayos. At ang pinakamasama, madalas itong nagtatago sa likod ng pakiramdam na parang ginhawa. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Isang 88 anyos na retiradong guro. Tatawagin ko siyang Berto, ang tumingin sa akin na may pagod at katapatan na nakilala ko na sa paglipas ng mga taon. Hindi ko na nga alam kung bakit ko pa ito ginagawa, Doc. Sabi niya, hindi na ito tungkol sa sarap. Ito'y para lang may magawa. Isang bagay na tumutulong sa akin na hindi maramdamang walang laman pansamantala. Ang tahimik na pag-aming iyon ay paulit-ulit kong narinig sa iba't ibang bersyon mula sa ibang mga lalaking ginamot ko. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang paglilibang sa sarili sa umaga ay hindi na isang pagpili, kundi isang ritual para takasan ang emosyon. Nagiging paraan ito para makayanan ang kalungkutan, katahimikan, o ang sakit ng isang buhay na parang masyado nang bumagal. Ngunit heto ang problema, kapag ang sandaling iyon ng ginhawa ay nagiging iyong tanging kasangkapan para pamahalaan ang stress, pagkabagot o emosyonal na hirap, unti-unti nitong binabago ang pag-iisip ng iyong utak. Ang iyong mga dopamine receptor ay maaaring pumurol, ang iyong natural na gana at ambisyon ay maaaring kumupas, at ang iyong kakayahang tiisin ang stress ay humihina. Sa paglipas ng panahon, isang banayad ngunit seryosong bagay ang nagsisimulang magbago. Hihinto ka sa pakiramdam na tunay na buhay. Nagiging mas mahirap humanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Bumababa ang iyong motibasyon, kumukupas ang iyong koneksyon sa iba, at nasasanay kang umasa sa pribadong gawaing ito, hindi para sa kasiyahan, kundi para mabuhay. Ang tunay na panganib ay hindi ang mismong gawain. Ito ay ang emosyonal na pagdepende na nililikha nito. Kapag ang paglilibang sa sarili sa umaga ay nagiging iyong default na paraan upang ayusin ang iyong kalooban, pinapalitan nito ang mas malusog na mga paraan ng pagkaya, tulad ng paglalakad, pakikipag-usap sa mga kaibigan, o paghahanap ng layunin sa buhay. Ito ay nagiging isang saklay na pang-emosyonal, at tulad ng anumang saklay na ginamit ng masyadong matagal, sinisimulan nitong pahinain ang natitirang bahagi mo. Nakita ko na ang mga lalaking dati nagbabasa, nagsusulat, tumatawag sa mga kaibigan, o naglalakad, ay naipit sa isang siklo ng pag-iisa at mabilis na ginhawa. Hindi ito isang paghuhusga.
Ito ay isang katotohanan. Isang katotohanang dahan-dahang pumapasok hanggang sa ang mga araw ay magkakatulad na lahat at ang mga umaga ay parang isang paulit-ulit na hindi mo matakasan. Kung ito ay pamilyar sa inyo, hindi kayo sira. Naipit lang kayo sa isang pattern na walang nagturo sa inyo kung paano takasan. Ang unang hakbang ay kamalayan. Tanungin ang sarili, bakit ko ba ito ginagawa ngayon? Kung ang sagot ay hindi kagalakan pagmamahal o isang malusog na pagpapalabas ng saloobin, humakbang pa atras. Bigyan ang iyong isip at katawan ng ibang bagay, isang mas magandang bagay na gigisingan. Kahit isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay maaaring magsimulang mag-alis ng hamog. Ngunit habang ang emosyonal na pagdepende ay maaaring tahimik na pumawi sa iyong diwa, ang susunod na pagkakamali ay mas malalim pa ang tinatamaan. Inaatake nito ang isang bagay na pinahahalagahan ng bawat lalaki, ngunit bihirang pag-usapan ang kanyang prostate. Kung binabalewala mo ang mga banayad na babala sa iyong balakang, maaaring nagsimula na ang pinsala. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Isang pasyente, tawagin natin siyang Tomas, ang hindi kailanman nagbanggit nito sa simula. Tulad ng maraming lalaking ginamot ko, pumunta siya para sa isang regular na check-up. Ngunit habang kami nag-uusap, nag-atubili siya, hindi mapakali, at sa wakas ay nagsabing, minsan pagkatapos kong, alam mo na, sa umaga mayroong pressure. Hindi naman masakit, kakaiba lang. At minsan tumutulo pa rin pagkatapos. Akala ko lang bahagi ito ng pagtanda. Naririnig ko ito ng mas madalas kaysa sa dapat. Sa kasamaang palad, ang pagbabaliwala sa mga senyales na ito ay isa sa mga pinakapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki, lalo na pagdating sa paglilibang sa sarili sa madaling araw. Kasi po sa gabi, ang inyong ibabang bahagi ng katawan ay hindi gaanong gumagalaw. Bumagal ang daloy ng dugo, maaaring maipon ang mga likido at sumisikip ang inyong pelvic region nang hindi ninyo namamalayan. Pagdating ng umaga, nang hindi nag-uunat kumikilos o umiinom ng tubig, ginigising ninyo ang parehong sensitibong lugar na iyon. Minsan ay nakayuko pa sa gilid ng kama at pinipiga ang inyong tiyan. Sa sandaling yon, ang inaakala ninyong simpleng gawain ng pagpapaginhawa ay talagang naglalagay ng malaking presyon sa inyong prostate, naiipit ang mga nerbiyos at nagpapalala sa tissue na maaaring namagana dahil sa mga taon ng pag-iipon ng iritasyon. Ganito nagsisimula ang chronic prostatitis para sa maraming lalaki, hindi mula sa isang impeksyon, kundi mula sa paulit-ulit na mechanical strain at kapabayaan. Iyong nananatiling bigat, iyong mabagal na daloy ng ihi, iyong kirot na nararamdaman mo pagkatapos ng orgasmo, ito ay bumubulong na ang inyong katawan bago pa ito sumigaw. Ang trahedya ay binabalewala ito ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Tinatanggap nila ang sakit sa balakang pagtulo ng ihi o madalas na pag-ihi sa gabi bilang normal. Gayong sa katunayan, ang mga ito ay senyales ng isang problema na maaaring lumala at maging patuloy na pamamaga, masakit na pakikipagtalik, at unti-unting pagguho ng inyong kumpiyansa sa sexualidad. Kung nararamdaman ninyo ang alinman sa mga sintomas na ito, huwag nang maghintay.
Tumayo, mag-unat huminga at lumikha ng espasyo sa inyong katawan bago ang anumang uri ng estimulasyon. At kung magpapatuloy, ang hirap pakiusap, magsalita kayo. Walang dapat ikahiya sa pagprotekta sa sentro ng inyong pagkalalaki. Ang inyong prostate ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Kailangan lang nito ang inyong atensyon. Kung mas maaga ninyo itong pakinggan, mas maraming kapangyarihan ang inyong mapapanatili. Ngunit, kung hindi pa sapat ang sakit at presyon, ang huling pagkakamaling ibubunyag ko ay mas malalim pa ang tinatamaan sa mismong bagay na nagbibigay lakas sa inyong pagnanasa, pagganap at pagkalalaki. At ito ay isang bagay na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na mali ang ginagawa nila tuwing umaga. Tuklasin natin ito ng sama-sama. Isang pasyente, tatawagin natin siyang Gregorio, ang nagsabi sa akin na hindi niya alam kung kailan ito nagsimula basta't naging isang ritual na ito. Maaga sa umaga, bago pa magising ang iba, gumugugol siya ng ilang minuto sa harap ng isang screen, isang video, isang lumang alaala. Noong una, parang may kontrol siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. "Doc," sabi niya, "manhid na po ako ngayon. Kapag kasama ko ang asawa ko, parang hindi na alam ng katawan ko kung anong gagawin." Bahagyang pumiyok ang kanyang boses at alam kong hindi lang ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa isang tahimik na pagkasira ng koneksyon. At hindi siya nag-iisa. Maraming nakatatandang lalaki ang nahuhulog sa ganitong pattern nang hindi na pagtatanto ang kahihinatnan. Gigising sila, hahanap ng estimulasyon at bumabaling sa parehong mga video o pantasya araw-araw, taon-taon. Ngunit heto ang katotohanan. Ang maaaring pakiramdam ay isang pribado at hindi nakapipinsalang gawi ay unti-unting binabago ang pag-iisip ng inyong utak. Kung mas nakatali ang inyong pagnanasa sa artipisyal o pinalaking pantasya, mas nagiging mahirap para sa inyong katawan na tumugon sa tunay na paglalapit sa isang tao. At para sa mga lalaking edad 60 pataas, kung kailan bumababa na ang testosterone at nagbabago na ang pisikal na sensitibidad, ang gawin na ito ay nagiging mas mapanira. Paulit-ulit ko itong nakita, mga lalaking perpektong gumagana kapag mag-isa, ngunit nahihirapan kapag ito ay pinakamahalaga. Hindi ito dahil nawalan na sila ng interes sa kanilang mga kapareha, kundi dahil ang kanilang nervous system ay nasanay na umasa sa ibang bagay. Ang kanilang utak ay hindi na iniuugnay ang pagpukaw ng pagnanasa sa pagiging malapit-init at intimasya. Iniuugnay nito ito sa mga pixel paulit-ulit na gawain at kontrol. Ang pagkakahiwalay na iyon ay hindi lang nakakaapekto sa inyong buhay sexual. Naaapektuhan nito ang inyong kumpiyansa, ang inyong pagkakakilanlan, at ang tahimik na kagalakan ng pagiging ganap na naroroon kasama ang isang taong mahalaga. Heto ang bahaging hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Kung mas matagal kayong umaasa sa pantasya, mas nanghihina ang inyong sistema ng pagpukaw sa totoong mundo. Ito ay isang mabagal na paggupas, isa na halos hindi ninyo mapapansin hanggang sa may kinuha na itong mahalaga mula sa inyo. Ngunit maaari ninyo itong bawiin.
Hindi ninyo kailangang biglaang tumigil. Magsimula lamang sa muling pagkonekta. Huminga, dumama at maging present sa inyong sariling katawan, muli nang hindi tumatakas sa pamamagitan ng isang screen o isang kwento. Ang inyong sensitibidad ay nandyan pa rin. Kailangan lang nito ng pagkakataong bumalik. Dahil kapag ang inyong mga umaga ay mas naging tungkol sa pagtakas kaysa sa koneksyon, ang inyong buong araw ay nagsisimula sa isang pundasyon ng distansya. At ang distansyang iyon, kung pababayaan, ay magiging isang pamumuhay. Ngayong alam na ninyo ang 5 nakatagong pagkakamaling ito, mas nauuna na kayo sa karamihan ng mga lalaki. Manatili pa kayo para sa isang huling pag-iisip, maaaring ito na ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Kapag binalikan ko ang daan-daan, hindi libu-libong pag-uusap na nagawa ko sa mga lalaking edad 60 pataas, nakikita ko ang isang pattern na dumudurog sa aking puso. Napakarami sa kanila ang may dalang tahimik na mga tanong at pag-aalinlangan na hindi nila kailanman tinatanong ng malakas. Nariyan ito sa kanilang pag-aalinlangan sa paraan ng kanilang pag-iwas ng tingin kapag ang usapan ay nagiging personal. Nabuhay sila ng buong buhay, nagpalaki ng mga pamilya, nagtayo ng mga karera, at tiniis ang mga laban na hindi makikita ng karamihan. Ngunit pagdating sa isang bagay na kasing pribado ng paglilibang sa sarili, mas nararamdaman nilang nag-iisa sila kaysa dati. Walang nagsabi sa kanila kung paano magbabago ang kanilang mga katawan. Walang nagbabala sa kanila na ang dating nagbibigay ginhawa ay maaari nang magdulot ng panganib. At walang sinuman ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na pag-usapan ito nang hindi nakakaramdam ng hiya. Heto ang gusto kong malaman ninyo, ang katawan ninyo ngayon ay hindi sira. Nag-iba lang ito. Kailangan nito ng mas maraming pangangalaga, mas maraming atensyon, at mas tamang tiyempo. Kung walang nagsabi sa inyo nito hanggang ngayon, hindi ninyo iyon kasalanan. Ang katahimikan ang nagpabaya sa inyo, hindi ang inyong mga pinili. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyan ay nagtatapos. Ang totoo, ang 5 pagkakamaling ito sa umaga, ang tiyempo, blood sugar, pag-asa sa emosyon, pagbabalewala sa mga sintomas, at labis na paggamit ng pantasya ay hindi tungkol sa moralidad o kasalanan. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong puso, utak, prostate, at sa inyong koneksyon sa mundo sa paligid ninyo. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa mabilis na gawi at tahimik na pagsisisi. Karapat-dapat kayo sa mga umagang puno ng kalinawan, lakas at pakiramdam ng pagmamay-ari sa inyong katawan, hindi pagkalito o pagod. At ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Sa ilang maingat na pagsasaayos, maaari ninyong patuloy na tangkilikin ang bahaging ito ng inyong buhay nang ligtas, may kumpiyansa, at may paggalang sa sarili na nagmumula lamang sa tunay na pag-unawa sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko ay ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa hindi pagbabago. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan na umangkop habang binabago ka ng buhay. Ang inyong katawan ay kasama ninyo sa hirap at ginhawa.
Ang pakikinig dito ngayon ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ang pinakamataas na tanda ng paggalang sa buhay na inyong nabuhay at sa mga taon na darating pa. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumama sa inyo ngayon, kung nakita ninyo ang inyong sarili sa kahit isa sa mga pattern na ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hindi kayo nag-iisa rito. Mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang direktang usapan tungkol sa kalusugan ng mga kalalakihan at pakiusap. Ibahagi niyo po ito sa inyong mga kapatid kaibigan at sino mang lalaki sa inyong buhay na mahalaga sa inyo. Hindi ninyo alam kung sino ang maaaring kailangang makarinig nito.